Sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang dingas. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limok, limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa kong isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestruz at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang, upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sawong sutulan ay aking kong aawin.
Sa ikalawang pagbasa, sa siping maririnig natin, masiglang tinutukoy ni San Pablo ang mahalagang papel na ginagampanan ni Jesucristo sa kanyang buhay. Marapat na gayon din sana sa ating lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, inari kong kalubihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtam ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay ng muli, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan sa pag-asang ako'y muling bubuhayin. Hindi sa nakaputan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na kamangtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy na ako tungo sa hanganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsipagtayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Magsisi tayong mataos, halina magbalik loob, magpatawad na Diyos, sa Kanya tayo dumulong, manumbalik na lubos. Ang babaeng nahuling nakikiapit ay waring nagbigay sa mga kalaban ni Jesus ng pagkakataon upang magsabi o gumawa siya ng malinaw na labag sa kautusan. Ngunit mahusay na pinaligtad ni Jesus ang sitwasyon at nagpaalis niya ang mga nagpahiyang magkakasapwal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay
Nang panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa bundok ng mga Olivo. Ngunit kinabukasan ay maagang nagbalik sa templo at dinungog siya ng buong bayan. Kaya naupo at nangaral sa kanila. Dinala kay Jesus ng mga eskriba at mga Pariseo ang isang babae na nahuli sa pakikiapid at inilagay siya sa gitna. Winika nila kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay natutok sa pakikiapid. Ipinag-uutos sa amin ni Moises sa batas na batuhin ang ganitong mga babae. Ano ang sabi mo?" Ito ay kanilang itinanong upang subugin siya at maisumbong. Datapwat yumuko si Jesus at isinulat ang daliri sa lupa. Dahil sa mapilit nilang pagtatanong sa kanya, tumuwid siya at sinabi sa kanila, "Ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang pumukol ng bato sa kanya." At muling yumuko upang sumulat sa lupa. Sa mga pangungusap na ito, sila ay isa-isang umalis. Mula sa pinakamatanda at naiwang nag-iisa si Jesus na kasama ng babae na nasa gitna. Tumuwid si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala bang humatol na magparusa sa iyo?" Sumagot